Sa halagang 285,000 pesos ay ganito na po kaganda ang pinapagawang bahay. Itong bahay ay naka steel trusses at rib type color roof. Naka gutter po ito at mayroon po itong metal fascia cover ang gutter ng buong bahay. Naka plastering na po ito labas at loob. Itong bahay ay may kabuuang sukat na 48 square meter. Mayroon pa itong malaking 1 bedroom, big living area, dining, kitchen, and 1 toilet and bath. Delivery of construction materials, hollow block, sand, gravel, cement, rebar, at saka iba pa. Hollow block price po pala sa Mlang, North Cotabato. Isang piraso ay 11 pesos. Cement na 205 pesos bawat isang bag nito. Sa mga rebar po pala nito ay gumamit po ng 12mm at saka 10mm. Itong lote po pala na pinapatayuan ng bahay ni ate ay meron po itong dating dryer. Binungkal po ito para may paglalagyan ng mga foundation at piling ng hollow block. Ito po pala ang pagsimula nila sa pagbungkal para po sa foundation ng bahay. Itong bahay po ay pagmamay-ari ng aking sister, Ate Lovelyn Ribo Cayero. At ito naman po ang continuous sa pag-filing ng hollow block. Itong floor plan po pala ng bahay ay sarili ko po itong ginawa at pinakonfirm ko lang po sa kay ate kung magugustuhan niya or hindi. Noong nagustuhan niya po ang floor plan ng bahay, sinimulan agad namin ang pagpapagawa nito. Ito na po ngayon ang kanyang bahay. Maganda na po siya tingnan dahil halos tapos na rin po ang structural nito. Nakaporma na po ang buong bahay. Itong structural po ng bahay, mula layout, pag-filing ng hollow block hanggang mabuo po, ay umabot po ito ng 25 days ang pagpapagawa nito. Si Ate Lovelyn Ribo Cayero po pala ay isa pong OFW sa Qatar. Ito po noong time na nagbakasyon sa Pilipinas. Itong bahay ay hindi pa po na bubungan. Nito lamang pong last month, October 2024, ay napadeliver po siya dito ng mga materialis para po sa steel trusses ng bahay. 18 pieces na zipper lens na 2x4, 1.2 po ang kapal nito at nagkakalaga po ng 470 pesos bawat isang piraso. Total of 8,460 pesos. 37 pieces naman po na zipper lens na 2x3. 1.2 din po ang kapal nito at nagkakahalaga po ng 390 pesos bawat isang piraso. Total cost of 14,430 pesos. Bumili na rin po siya dito ng mga welding rod, cutting discs, red oxide thinner at saka paintbrush na medium. Kabuuan po ng lahat-lahat ng mga materialis para po sa steel trusses ng bahay ay umabot po ito ng 25,700 pesos. Sinisimulan na rin po ang pag-steel trusses ng bahay. Sa labor cost po pala nitong bahay ay kontrata po ito ng 40% sa total cost ng mga materyales.
Sa labor cost po nito ay umabot po ito ng 10,280 pesos ang labor cost contract na 40% sa total cost ng mga materyales. Sinimula na rin po nila mag-install ng roofing. Sa roofing po pala nito ay gumamit po siya ng rib type color roof. Red color po ang napili niyang bubong para sa kanyang bahay. Sa presyo po pala ng roofing ay nagkakalaga po ito ng 330 pesos bawat linear meter nito at umabot po ito ng 84.3 linear meter at nagkakalaga po ng 27,891 pesos ang lahat ng roofing nito. Sa roofing na 27,891 pesos ay bukod pa dito ang kanyang gutter. Sa gutter po pala ay umabot po ito ng 23 pieces na gutter at nakakalaga po ng 850 pesos bawat isang gutter nito. Umabot po ng 19,550 pesos ang gutter. Total cost ng roofing kasama na po ang gutter nito at metal fascia cover ay umabot po ng 47,441 pesos. Kasama na po dito ang pag-install. Sa 330 pesos bawat isang linear meter ng roofing ay kasali na po dito ang pag-install nito. At ganoon din po sa gutter na 850 pesos bawat isang gutter, kasali na rin po ang pag-install. Kung mapansin nyo po, medyo mura po ang roofing ng iba dahil hindi pa po nalagyan ng gutter. Sa gutter kasi ay medyo malaki din po ang may gagasto. Katulad po dito sa bahay ni ate ay umabot po ito ng 19,550 pesos ang gutter po nito kasama na po ang metal fascia cover. Ito po ang pag-plastering nila ng bahay, loob at labas nito. Halos umabot po ito ng 110 bags na simento ang naubos dito sa pag-plastering labas at loob. Itong pag-plastering ng bahay ay nakaraang araw lang po na ito natapos, kaya updated po ang mga presyo ng mga materyales at nagasto po dito.
Sa pagplastering po pala ng bahay ay gumamit po siya dito ng wash sand or tinatawag din pong white sand. Ito na po ngayon ang bahay, maganda na po siya tingnan dahil halos tapos na rin po ang pag-plastering nito. Ito po ang katas ng OFW ni Ate Lovelyn Ribocayero sa pagtatrabaho dito sa Doha, Qatar. Ito po pala si Ate Lovelyn Ribocayero. Isa po siyang OFW dito sa Doha, Qatar. At ito po ang kanyang katas ng OFW. Itong pinapagawa niya pong bahay. Itong bahay ay umabot po ito ng halagang 285,000 pesos
or katumbas na 5,700 US dollar with labor. Congratulations again to Sister Ate Lablin Riobocayero, Qatar OFW from Lang, North Cotabato, Philippines. Thank you so much mga ka-OFW. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please subscribe na sa Randy Yero YouTube channel. Please don't forget to hit bell button for our latest updates.